Hello guys and welcome back to my channel, and this is Papa Dave. So for today's video guys, para to sa mga naghahanap sa inyo ng mga data entry typing job, mga copy paste job, kung saan pwede tayong kumita ng up to $5 per hour as a virtual assistant dito sa online jobs work from home natin. So dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng sample ng mga profile na pwede nyong ilagay sa freelancing profile nyo at saka ng proposal na gagamitin natin sa pag-a-apply. So dito, ito papakita ko sa inyo kung paano mag-apply, maghanap ng trabaho at kung ano yung diskarte na gagawin natin kapag gusto natin maghanap ng mga ganitong trabaho. Dahil nga sa kapag madali yung trabaho, maraming competitor, no? Ibig sabihin, marami ring nag-a-apply. Siyempre, madali yung trabaho. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung diskarte nung pag-a-apply sa mga ganitong trabaho. At kung paano kami nakakakuha ng mga typing job, mga copy-paste, mga data entry. So ipapakita ko yan sa inyo dito sa video na to. So okay guys, so kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga tutorials natin. At syempre sa mga interesado sa inyo na mag-join sa members area natin, sa mga in-depth tutorials, sa mga full course. So dito guys, sa tabi ng subscribe button natin, click lang natin yung join. So sa mga naka-iOS hindi pa siya available. So available lang siya sa Android at sa desktop. So sa mga gusto sa inyo ng mga full course, so join lang tayo dito sa members area natin. Okay, so umpisahan muna natin sa profile. So ito yung basic profile sa mga nakita ko dun sa Upwork, no? Yung data entry specialist, mga online researcher, virtual assistant. So ito, kung makikita nyo sa skill set niya, napakasimple lang ng inilagay niya sa profile niya. Pero bumawi siya dito sa skills at yung sa skill set niya. So dito, hindi naman kung anong nakalagay dito, yun din yung ilalagay nyo. So bibigyan ko kayo mamaya ng mga skill set na pwede nyong i-add dito, na nandoon din sa proposal letter nyo. So ito yung number 1 na pwede nyong gawin. So pwede nating ilagay dito yung 2 years, 1 year experience. So pwede nating ilagay yan. So kahit nasabihin natin, sir, wala ako naman akong experience eh. So ipapaliwanag ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung bakit pwede tayong maglagay ng experience para lang sa, kasi kapag sinabi natin wala tayong experience, may hirapan tayong makahanap. At least alam natin kung ano yung gagawin natin. So ipapakita ko sa inyo mamaya yan. So ito naman yung pangalawa. So halos pareho lang naman sila, no? Tapos makikita nyo dito sa skill set. Ayan. Pwede nyo kopyahin yung skill set nito sa mga makikita nyo pa dun sa online. Pag nag-search kayo ng iba pang mga profile, so check nyo sa beginner's guide na kung paano gumawa ng mga data entry profile na pwede nyong mailagay dito na makakadagdag din, no, sa appeal ng freelancing profile natin. So dito naman, ito naman yung ipapasa nating proposal letter or application letter. Kasi dito naman sa work from home, hindi naman dito kailangan na mag-a-apply ka, i-click apply, hindi. Dito ay magsisend tayo ng message dun sa job post na makikita natin online. Na ipapakita ko sa inyo mamaya kung bakit at kung paano kami nakakakuha, no, ng mga ganitong trabaho. Okay, so uumpisahan natin dito sa Upwork. So dalawa yung pag-a-apply natin, no? Upwork at onlinejobs.ph. So dito sa Upwork, makikita nyo meron tayong available connects na 50. Sir, ano yan? Binibili nyo? Binibili to. Pero kapag sa job success nyo, maganda yung performance nyo dito sa Upwork, meron kayong free. So sa una, syempre, mamumuhunan kayo para magkaroon kayo ng connects. Magbibili kayo gamit yung card or PayPal. Pero kapag meron na kayong Rising Star, so magkakaroon na kayo ng mga free connect every month. So dito, ang gagawin natin sa Upwork ay magse-search ako ng data entry. Yan, makikita natin dito kung bakit at kung paano kami nakakakuha ng ganitong trabaho. So makikita nyo, no, sa oras. Check natin yung oras niya. So dito, data entry yung isinearch natin. Sa data entry, makikita rin natin dito yung mga typing job, yung mga copy-paste na online jobs. Okay na yung data entry. So makikita nyo rito, no, ayan, no, meron na siyang JPEG and PDF file to MS Word files. Kaso hindi unverified siya. Tapos makikita nyo rito ay 5 minutes ago. Ibig sabihin, kaka-post niya lang. So kapag ito nag-verified, kaka-refresh nyo, magre-refresh tayo, may lalabas dito, no. Halimbawa may nag-post ulit ng data entry, so may lalabas ulit dito. Kagaya nito na 5 minutes ago. Yan, so dito business development management, may data entry. So ang gagawin natin, babasahin natin yung mga nakalagay dito. So dito, na makikita nyo 5 minutes ago, ang ginagawa namin dito ay nagre-refresh kami ng nagre-refresh hanggang sa makakita kami yung kakapost pa lang. Yung makikita nyo, kagaya nito, 5 minutes ago, kakapost pa lang, makikita nyo na, uy, magko-convert lang ng image to text. So ang gagawin namin, a-applyan namin agad yun. So yun yung diskarte namin. Ibig sabihin, nag-spend kami ng oras sa mga lalabas na job post dito sa data entry. So halimbawa, magta-type kayo rito ng typing job or typing. So makikita nyo yung mga bagong post na mga 2 minutes ago, meron nga seconds ago. So tatry natin, napapakita ko sa inyo yan.
Ayan, no, 24 seconds ago. Ayan, makikita nyo, no, kapag nire-refresh nyo siya, may pumapasok na mga bagong post na trabaho na verified. Kaso nga lang, syempre, hindi natin alam basahin to. Pero, ang gagawin nyo ay hahanap kayo or chichempo kayo. No, kagaya nito, no? English content PDF to JPEG. Ito yung kanina 6 minutes ago. Tapos meron na naman bago na 24 seconds ago. So ang gagawin nyo, paunahan to, guys. Ibig sabihin, kaka-post lang. Ibig sabihin, yung client nandoon pa sa computer. So ibig sabihin, parehas kayong nasa computer. So kung maa-applyan nyo agad-agad yung trabaho na to, yung job post na to, kung makakakita tayo dito ng data entry na pag binasa natin o copy paste or typing, makikita nyo na andyan kayo agad pareho. So yun yung diskarte na ginagawa namin. Nag-spend kami ng oras dito. Halimbawa, no, every 5 minutes magre-refresh kami. So pag nag-refresh ulit tayo, dito to sa Upwork, guys. Ayan, no, 1 minute ago, ayun pa rin yun. So pag nag-refresh pa tayo na nag-refresh dito, may lalabas at may lalabas dito na typing job. So ang gagawin natin, dahil na nag-type tayo ng data entry, ang gagawin natin ay, ayan, payment verified, data entry VA. So makikita natin dito ay $3 per hour. So dito up to $5 to. Meron naman ito, no, fixed price $50. Tapos basahin natin kung ano yung sa tingin natin kaya natin. Ito, lead generation, email list building. So researcher na may access sa Zoom info required. So check natin tong data entry na to. O yan, our team is looking for rockstar virtual assistant with excellent skills, English skills supporting the team. So pwede natin tong applyan. So performance data entry task with high degree attention to details. Kung makikita natin dito, no, hindi naman ganun ka hirap, no, yung hinahanap nito kasi organized, categorized. So ibig sabihin, wala naman nakalagay dito kung ano yung gagawin nyo. Ang hinahanap niya rito yung BA na available, na pwede, no? Kagaya nito, no, data entry siya. So pwedeng tayong magpasa ng proposal sa kanya. So itong proposal letter na to, pwede natin ipasa sa kanya agad-agad. So titingnan natin kung kailan siya, no, 18 minutes ago. So 18 minutes ago, andyan pa din siya. So ako ang ina-applyan ko kahit 3 hours ago. Yung iba nga 1 week ago kasi nakakalimutan na ng mga client yung ganito . So makikita nyo rito, no, pwede nating applyan to. Dito naman, guys, marami sa atin alam ko na hindi siya marunong mag-English, pero pagdating sa written, pagdating sa typing, marunong siya. Okay din yon. Hindi naman dito kailangan ng talagang fluent ka. Sa mga ganito kasi data entry lang naman to, hindi naman to customer support na kakausap ko ng tao, kaya okay lang yon. So maghahanap pa tayo, no? So ang gagamitin natin proposal yung pinakita ko sa inyo kanya kapag mga data entry. So hahanap pa tayo dito. So bookkeeping, data entry specialist, ayan. Check natin dito. Makikita nyo. Pwede nyo applyan to, guys. Pero yung sinabi ko sa inyo, mas maganda kung refresh tayo ng website para maka-timing tayo na every 5 minutes or every 10 minutes may pumapasok na bagong trabaho. Kagaya nito, ng virtual assistant, check natin yung mga yan. Content writing, unverified, so hindi ko to applyan. Basta doon ako sa verified. So ito, no, data entry specialist. Ayan, data entry, bookkeeping, attention to details, organizer, accounting, software, time management, fixed price. So, ito ay payment unverified. Not verified yung payment niya. So, okay, pass tayo dito. So, try natin yung assistant. So, check natin to, no? Assistant. Payment verified. Need someone to copy paste. Ito, copy paste to. So, may nakita tayong copy paste. Yan, check natin siya. Copy paste information from a couple of websites. Fixed price $20. So, makakakuha agad tayo ng copy paste. 4 hours ago. So, makikita nyo, nakapag-interview agad siya ng 12. So, diba? Makikita natin. 4 hours ago, kung naka-stay tayo sa computer, naghahanap tayo nagre-refresh tayo. So, sa data entry lang na keywords dito sa pagsa-search, makikita nyo, meron agad siyang 12 na interview. So, ibig sabihin, yung itong 12 na to, yung strategy na ginagawa niya, kagaya ng ginagawa namin. So, magre-refresh kami, makikita namin may lalabas na typing job, na mga data entry, ina-applyan namin agad-agad yun. Nanandun kami, no? Nanandun dito kami. Parehas kaming naka-online nung mga time na yun. Pag-post niya, mag-a-apply ka, mag-interviewing ka, dun kami nakakakuha ng trabaho. So, yan, may nakita na tayong copy-paste na online job. So, payment verified siya, no? Ito, total spent nyo, 6.2K. So, ibig sabihin, legit to. Payment verified siya. Tapos, marami siyang star. So, ganun lang kadali. May copy-paste na data entry. So, pwede tayong mag-type din ng copy-paste. So, ito mga ano na to, 4 hours ago na to. Pero pwede pa rin siya. I-check rin natin kung ilan yung nag-a-apply sa kanya. So, dito sa number 2, try natin dito. Virtual assistant data entry. Copy-pasting specific value. So, check natin to. Ito ay 56 minutes ago. Formula of certain columns, verified data, correct copy-paste. So, dito naman guys, ito, $3 per hour lang siya. Copy-paste pa rin. Hindi naman lahat yung puro copy-paste, no? May mga typing din naman dito. So, ayan, no? Mga payment verified. Sa 16 review, 5 star ang binigay sa kanya. Malaki na rin yung na-spend niya rito. So, pwede rin natin applyan to. Apply now.
Pero check muna natin kung ilan na yung nag-apply sa kanya. Ako guys, pag may ganito, no, yung ito, kapag English level, hindi naman siya ganun ka-importante. Kahit sabihin natin na nakalagay natin dito conversational lang, pwede pa rin natin itong applyan. Hindi naman porket kung may exclamation point dito na hindi na natin siya pwede applyan. So pwede natin applyan to. So wala pa siyang nai-interview. Ayan o, wala pang nag-a-apply sa kanya. So pwede nating applyan to kasi copy-paste lang to. Link remove. Please submit online assessment. So pwede nating applyan to. Click natin yung apply. Yan, makikita natin dito. Yan, $5 or $3 per hour. Kasi $3 lang ang. Yan o, $3. 2.7 na mapupunta sa atin. Tapos dito sa cover letter, dito natin i-paste yung proposal letter natin. Yan. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Link remove. Yan, lalagay natin. Kasi naka-remove yung link Sabi dito Ayan o. Link remove. Yan. Tapos, pasa na natin. Send natin yung 16 connects. So, napaka mahal nito, no? So, pero gagamit pa rin tayo ng connects. So, click natin yung send. So, 16 connects, so napakamahal ng pag-apply dito sa Upwork. So, ganun lang, no? Pag may nakita tayong trabaho, ganun lang din yung gagawin natin. Hahanap tayo. So, punta tayo dito sa number 1. So, check natin ulit. Search. So, dito tayo sa pinakauna. So, meron nang pumalit na isa, dalawa, tatlo. Ito yung kanina, no? Yung 11 minutes ago. So, every 5 minutes, every 3 minutes. So, basta pag may nag-post ng trabaho dito, ayan, payment verified, ito unverified. Pero, dito tayo makakakuha ng trabaho. Kailangan natin tiyagain yung ganito. So, dito naman sa onlinejobs.ph, data entry. Tapos, dito na tayo hahanap. Kung ano yung ginawa natin sa Upwork, ganun din yung gagawin natin dito. So, ito, lead generation, data entry. Pwede na natin ito. Madali lang naman tong mga lead generation na to, no? $1 to $2 per hour. Ito, parang legit siya, no, per hour, 20 hours every week. Sa mga ganito kasi yung mga malalaki, masyadong malalaki, hindi ako naniniwala doon. So babasahin lang natin yung mga qualification, ngayon yung email, paano mag-apply, makikita naman natin dito. Tapos hanap na lang tayo dito. Ito ay September 30. Yan, pag nag-refresh ka dito, mapapalitan at mapapalitan din yan. So hanap tayo dito ng virtual assistant, HR, support specialist, account specialist, data entry. Ayan, 1.5 per hour. Data entry, hiring now. So babasahin natin yung communication, good English communication. Ayan o, mayroon silang mga requirements. Can work 7 PM to 8 AM, Philippines. Yan. So tapos makikita natin dito na send me message on Skype. Ayun lang, no? Data entry. Wala naman nakalagay dito, no? May research, job posting on various job sites, data entry. Ito, sigurado ako, ang naghahanap nito ay agency to malamang. Pero trabaho pa rin to, data entry pa rin to. May online research, tapos data entry. So, ganun, no? Tapos, ipapasa natin dito yung proposal letter natin. So, ito yung ipapasa natin. So, meron kang online researcher. Yan. Ito naman kasi madadaan to. Halimbawa, may mag-i-interview sa inyo. Pilipino rin naman kapag nasa Pilipinas yung nag-hire sa inyo. Ano, meron naman kayong gagamitin time tracker dito, yung HubSpot. Tapos, gagawin nyo lang, babalik kayo dito. Hanapin nyo lang, magre-refresh kayo ulit. Refresh para magbabago to, no? May papasok at may papasok. May full-time, may mga... So, depende dun sa machichempohan natin. Kasi yung mga data entry na yan, sobrang dami nang nag-a-apply dyan. Kaya yung diskarte na itinuturo ko sa inyo ngayon, itong tinuro ko sa inyo ngayon, ito yung gamitin nyo na kailangan nyo mag-spend ng time sa computer para makakita ng mabilisang trabaho. So kung hindi kayo natanggap sa isa, ganun ulit, mag-refresh lang kayo na mag-refresh at may makikita kayong trabaho. Magkakaroon kayo ng experience kung tsatsagain nyo siya dahil walang pinagkakakitaan na madali. No? Lahat yan kailangan timing, kailangan mag-i-spend tayo ng oras para makahanap tayo ng mga trabahong gusto natin na madadali lang. Okay, so ulitin ko guys, no? Ito yung mga pwede nyong gawin sa profile nyo. Isa, dalawa, pwede nyong kunin yung skill set nito, ilipat nyo sa kabila. Pag halu-haluin nyo na lang at dito sa YouTube channel natin, yan, makikita nyo dito yung data entry professional profile tutorial. So may makikita, may makukuha pa kayong idea dyan. So, lalagay ko na lang yung link nito sa description. Okay guys, no, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe para sa more videos, no? So, yun lang po at maraming salamat.